Noong 2023 sa planetang ito ng sangkatauhan, sa unang pagkakataon ay nagawa nilang lumikha ng time-space bubble gamit ang event sensing computer. Nasira ang batas ng conservation of energy dahil nagbago ang physical principle sa loob ng time-space bubble, kaya naman nagkaroon ng kakayahan na kusang lumikha ng matter sa quantum field. Ang mga bagong tuklas na ito sa physics ang naging pundasyon para sa isang bagong sistema ng teknolohiya na tinawag nilang Jaciki. Dahil dito, pagsapit ng taong 477 ay nagamit na ng mga tao ang magic, ang bagay na pinaniniwala ang nilikha ng mga dragon. Sa madaling salita, ang lahat ng komplikadong pangyayaring ito ay kung paano nakuha ng tao ang teknolohiya para gawing katotohanan ang magic. Dahil dito, ang mga nilalang tulad ng dragon ay hindi na naging banta sa sangkatauhan, sa halip sila na ang naging target ng mga mangangaso. At eto na ang ating dalawang pangunahing karakter, sina Gus at Gina. Pareho silang mga mangangaso na gumagamit ng Jaciki at kakatapos lang nilang manghuli ng isang dragon. Sa totoo lang, si Gus ay isang taong may mabuting kalooban, ayaw niyang manghuli ng dragon kung ito naman ay may mabuting ugali at hindi umaatake ng tao. Pero kabaligtaran naman si Gina, para sa kanya kapag mangangaso ka, dapat lahat ng dragon ay iyong hulihin, itinuturing niyang pinakamataas na karangalan ng pakikipaglaban. Para kay Gus, ito ay dahil kabilang si Gina sa isang marangal na angkan ng mga mandirigma kaya ganoon ang pananaw nito. Nagtalo silang dalawa at nang itutok ni Gina ang kanyang espada kay Gus ay saka lang sila parehong tumahimik, totoo nga naman na kapag walang bisa ang salita, naghahari ang dahas. Bigla silang napabalikwas dahil may isa pang dragon na dumating, dahil nga ang mga dragon ay madalas ding magkapares tulad ng mga mangangaso. Pero ang itim na dragon na ito ay mukhang hindi basta-basta katulad ng una dahil ito ay halos 1,000 taong gulang na at may napakataas na antas. Hindi nagdalawang isip si Gina at sinalakay agad ito, ginamit niya ang Jaciki para lumikha ng armor at lumaban. Inilayga niya ang pagbuga ng apoy at saka sumugat sa katawan ng dragon kaya napasigaw ito sa sakit. Si Gus naman sa likuran ay nagpaputok ng isang malakas na kulog pero dinurog naman ito ng dragon ng kanyang asido. Napilitan silang umatras dahil sa tamaan at inamin ni Gina na mahirap nga talagang patumbahin ito. Dahan-dahan ding gumagaling ang sugat ng dragon at hindi na sila sigurado kung kaya ba nila itong talunin. Gusto sanang humanap ni Gus ng ibang plano pero si Gina ay bumalik agad sa laban. Inakit ni Gina ang atensyon ng dragon para salakayin ni Gus ang hilang magic nito na nasa dibdib. Galit na tinutukan ng dragon si Gus pero hinarang ito ni Gina at sa isang hagod ay pinugutan niya ito ng ulo. Natapos ang laban at pareho silang sugatan na napaluhod. Pagbalik nila sa lungsod, pumunta si Gus sa gobyerno para humingi ng karampatang kabayaran dahil sa hinarap nilang dragon na halos 1,000 taong gulang, pero sinabi ng gobyerno na hindi pa naman ito itinuturing na lubhang mapanganib kaya wala silang matatanggap. Bagamat naiinis siya sa opisyal na iyon, si Gina naman ay nagkaroon ng tiwala sa sarili dahil kung sakaling makatagpo man sila ng totoong dragon na 1,000 taong gulang ay panalo pa rin daw siya. Naniniwala si Gina na kung magtutuloy-tuloy ang kanilang pagsasama ay walang sino man ang matatalo nila. Pagkasabi noon ay umalis na si Gina. Samantala, nagtatalo naman sa gobyerno tungkol sa relasyong panlabas at paghahati ng teritoryo. Nakita ng Reyna at ng Cardinal Bishop na hindi matatapos ang pagtatalo na ito dahil ang isang panig ay gusto ng kompromiso para sa kapayapaan sa mga karatig bansa, samantalang ang isa naman ay handa sa digmaan upang ipamalas ang kanilang lakas. Ang kanilang bansa ay kasalukuyang nahaharap sa dalawang malaking problema, ang sigalot sa teritoryo kasama ang Seven City Alliance at ang patuloy na paglakas ng mga dragon. Balak ng Reyna na pagsamahin ang dalawang isyong ito, ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo ay biglang tinawag ang Cardinal Bishop dahil kailangan siya ng dakilang pantas. Ilang sandali lang ay nabanggit ng Cardinal Bishop ang isang bagay na nakakatakot na muling ipinatawag, at tila ang kinatatakutan niya ay isang babaeng mamamatay tao na kasalukuyang naghahanap ng kanyang magiging biktima. Kinaumagahan, narinig ni Gus sa balita na wala pa ring usad ang usapin sa lupa dahil hindi magkasundo ang konseho, pinanood lang niya ito at tumayo na para pumasok sa trabaho. Pumunta si Gus sa palengke at nakita si Han, isang may-ari ng tindahan ng fried fish na kanyang kakilala. Gusto sana ni Gus na kumita ng dagdag para makapag-iba ng pagkain dahil hindi niya kayang araw-araw ay fried fish ang ulam, pero tiwala naman si Han na siya ang may pinakamasarap na fried fish sa buong palengke at dahil suki siya ni Gus, bibigyan niya ito ng libreng hula. Ayon sa hula, maaaring mamatay si Gus, walang swerte sa pera, magkakaproblema sa babae, mag-ingat sa mga reptilya, at may isang monghe na may hindi magandang intensyon sa kanya. Parang pabiro lang ito para kay Gus kaya hindi niya ito pinaniwalaan. Sunod niyang nakita si Ale, isang babaeng reporter. Alam nitong nakapatay sila ni Gus ng isang mataas na antas na dragon, pero hindi naman ito ipinagmamalaki ni Gus dahil hindi naman ito opisyal na kinilala.
Hindi rin siya kukunan ni Ale para sa balita dahil mas magiging sikat si Gina at kasalukuyan siyang interesado sa ibang kaso tungkol sa isang mamamatay tao na ang target ay ang mga mangangaso tulad nila, 3 na raw ang napatay. Ang mga ito raw ay malalakas pero isang taga lang ang tinamaan, ibig sabihin ay malakas din ang pumatay. Ang mga insidenteng ito ay papalapit ng papalapit sa sentro ng lungsod. Aminado naman si Gus na marami siyang kaaway dahil madalas siyang manghuli ng mga mangangaso na lumalabag sa batas. Pinag-iingat siya ni Ale at saka umalis. Dumating si Gus sa bahay ni Gina at dito niya naintindihan kung bakit nagsawa na siya sa fried fish kahit na pusa ayaw kumain. Hinanap niya si Gina at nakita niya ito sa bubong na ginagawa ang kanyang mga ritual. Umakyat siya at nakumpirma niyang may ginagawa nga itong ritual. Inamin ni Gus na kung titingin lang sa labas ay napakagwapo ni Gina pero kung makikilala mo ito ng matagal ay malalaman mo kung gaano ito kakaiba. Naramdaman ni Gina ang presensya ni Gus at sinabi nito na dapat ang itapon ni Gus ang mga sobrang upuan at kabinet sa bahay nito dahil nga napakarami nito. Para kay Gina ito ay sining at ano raw ang alam ng mga manok na tulad ni Gus. Ayaw na makipagtalo ni Gus kaya pinababa na lang niya si Gina para mag-usap. Inilabas ni Gus ang mga bayarin na inutang nila sa iba't ibang lugar pero tila walang pakialam si Gina. Habang si Gus ay nahihirapan sa pera, si Gina ay panatag na ginagastos ang kanilang kinikita sa mga bagong gamit at kagamitan imbes na magbayad ng utang. Ang walang pakialam na ugali ni Gina ay ikinagagalit ni Gus dahil para sa kanya ang kanilang kinabukasan ay kasing determinado ng quantum mechanics. Pinapante siya ni Gina para kunin ang in-order nitong gamit pero nang pumunta siya ay sinisingil na muna siya ng may-ari ng tindahan dahil alam nitong nakapatay sila ng mataas na antas na itim na dragon at malamang ay marami na silang pera. Nagtaka si Gus kung paano nalaman ng may-ari ang tungkol sa itim na dragon, at lumalabas na inangkin pala ng hepe ng pulisya ang kredito para sa kanilang tagumpay at hindi sila binayaran ng nararapat. Napansin ni Gus na maingay sa lansangan kaya pinaalalahanan siya ng may-ari na malapit na ang pista. Doon lang naalala ni Gus na puntahan ng kanyang kasintahang si Vina para ayusin ang kanilang plano. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho, naghanda na ng pagkain si Vina para sabay silang kumain, napansin ni Gus na hindi sila magkasundo sa pagpipili ang pagkain. Samantala, nakatanggap na ng impormasyon ang Cardinal Bishop tungkol kina Gus at Gina. Si Gus daw ay dating itinuturing na isa sa pinakamagaling na estudyante sa research facility ng Imperial University, sayang lang at hindi ito nakatapos. Interesado siya sa kanilang dalawa dahil napatay nila ang itim na dragon. Sa kabilang dako, may isa na namang biktima ang nakatagpo ang mamamatay tao at napaatras sa sulok. Biglang nagising si Gus mula sa pagkagulat kaya nagtaka si Vina. Nalaman natin na ang dahilan kung bakit sila nagkatuluyan ay dahil magkakilala na sila noon mula pa noong nagtatrabaho si Gus sa research facility. Ang babaeng mamamatay tao naman ay pagkatapos pumatay ng isa pa ay nagpasyang tumutok kina Gus at Gina para sa kanyang susunod na pangangaso. Samantala, ang katunggali ng Cardinal Bishop ay hindi sang-ayon sa balitang ito ay makikipag-alyansa sa Seven City Alliance, kaya binabalak niyang sirain ang plano nito. Kinaumagahan, masaya si Gus at Vina na magkasama, naglaro sila ng isang maliit na laro para malaman kung gaano kamahal ni Vina si Gus at nagplano silang magsama sa pista. Ngunit bago pa man sila lubos na makapagsaya ay may tumawag sa telepono at biglang nagbago ang timpla ni Vina dahil si Gina ang tumawag para kunin si Gus, nasira ang kanilang araw. Pagdating ni Gus ay nakita niya si Gina na napapaligiran ng mga babae, isang ugali na kinaiinisan ni Gus, sabi naman ni Gina ay kusang lumalapit ang mga babae sa kanya. Nagtaka si Gus kung paano nakuha ni Gina ang numero ng kanyang kasintahan at sinabi ni Gina na nakita niya si Vina sa library at nalaman niyang ito ay kasintahan ni Gus, kaya nang tingnan niya ang directory ay nakuha niya ang numero. Akala ni Gina ay isang mandirigma si Vina dahil sa pagbabanta nito sa kanya sa telepono, pero pinabulaanan ito ni Gus at sinabing isa lang itong ordinaryong empleyado. Pumunta sila sa hepe ng pulisya para singilin ito tungkol sa kanyang inangkin. Pero sinabi nito na ang kanyang mga tauhan lang daw ang nagkusa. Hindi na nila ito pinansin nang may isang opisyal mula sa punong tanggapan ang gustong makipagkita sa kanila. Nakilala ni Gus ang opisyal na si Hello, isang dati niyang kakilala noong nag-aaral pa sila. Diretsahan na gustong malaman ni Gina kung bakit sila ipinatawag, kaya dinala sila ni Hel sa Cardinal Bishop. Sinabi ng Bishop na gusto niya silang kunin bilang bodyguard at tour guide sa darating na pista. Nagtaka si Gus kung bakit kailangan pa nila gayong may 12 naman siyang makapangyarihang warlord, sagot naman ng Bishop ay gusto niya ring magsaya sa pista kaya mas mainam na kumuha ng tao na parehong tour guide at bodyguard. Alam ni Gus na malamang ay makakasama na naman ang kanyang plano kasama si Vina, at ito ay ikinalungkot at ikinabahala niya.
Ipinakilala ni Gus na ang pistang ito ay ginaganap bilang paggunita sa tagumpay ni Prinsesa KH na siyang nagbuklod sa mga tao sa lungsod na ito at naghatid sa kanila sa tagumpay noong sila ay sinasakop pa ng mga dayuhan. Napansin ng Cardinal Bishop na tila hindi masaya si Gus sa trabahong ito, ngunit sumagot naman ito. Sa halip, napansin ni Gus na sobra namang nagsasaya ang Bishop at tila nakakalimot na ito ay isang mahalagang tao. Ipinakita ng Bishop na mayroon siyang warlord na kayang magbalat kayo upang gumanap na siya sa trabaho, at sinabi niyang mahalaga sa kanya ang mga warlord na ito dahil ilang beses na nitong iniligtas ang kanyang buhay. Napansin niyang gawa sa Jasiki ang mga paputok. Para sa Bishop ito ay parang magic, pero para kay Gus ito ay teknolohiya lamang. Tinawag siya ng Bishop na isang pesimista, pero para kay Gus siya ay makatotohanan lamang. Katulad ng Bishop, gusto niyang makita ang lipunan kung saan ang mga tao ay malayang tumatawa at nagsasaya, handa siyang manlinlang at magtraidor para lamang makamit iyon. Inaya niya si Gus na kumain, at ang gabing iyon ay may nakita silang mga taong nagpoprotesta laban sa isang kasunduan. Ito ay ang peace treaty sa pagitan ng mga matataas na antas na dragon at ng tao upang maiwasan ang sigalot. Pinapayagan ito ang tao na patayin ang sinumang dragon na lalabag sa hangganan. Tinanong ng Bishop kung sa tingin ni Gus ay tanga ang mga nagpoprotesta. Sumagot naman si Gus na kung ang isang tao ay nawala ng pamilya dahil sa dragon, ang kasunduang ito ay maaaring makitang isang hindi nararapat na konsesyon. Naintindihan ng Bishop na napakahirap gabayan ng lipunan ayon sa personal na pananaw. Nagdesisyon ng Bishop na maglakad na lamang sila imbes na hintayin ng pulis na i-clear ang dinadaanan sa mga nagpoprotesta. Sa daan, nakita ni Gus si Ale na nakikisama sa mga nagpoprotesta para makakuha ng balita. Nagpahinga ang Bishop at pinauwi na ang grupo, sinabing may karapatan din sila sa sarili nilang oras. Nauna si Gina kaya napilitan sina Gus at Hel na uminom. Napansin ni Hel na tila hindi siya gusto ni Gina, pero aminado naman siyang dahil malakas si Gina ay maaasahan ito. Pero para kay Gus, si Gina ay isang taong puro laman at walang utak, samantalang siya ay siyentipiko na mas ginagamit ang utak kaysa lakas. Tinanong ni Hel si Gus kung naaalala pa nito ang Jasiki na ginawa nila nung nasa universidad pa sila. Hindi raw ito makakalimutan ni Gus dahil ito ay isang klasikong kalokohan. Pero hindi na raw niya ito magagamit ngayon dahil ito ay labag sa batas at lubhang mapanganib. Tinanong naman ni Gus si Hel kung nakamove on na ba ito sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Inamin ni Hel na may balak siyang maghiganti noong nasa militar pa siya, pero nagbago na ang kanyang pananaw dahil ang paghihiganti ay hindi naman nakapagligtas kon inuman, at nais niyang tahakin ang mapayapang landas na itinakda ng Bishop. Binalik naman ni Hel ang tanong kay Gus tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, at hindi raw ito madali para kay Gus at ayaw na niyang pag-usapan pa. Samantala, nakipagkita ang Bishop sa mamamatay tao mula sa Kalabang Paksayon, at lumalabas na ito pala ay naka-align din sa kanya upang bantayan ang kilos ng kanyang mga katunggali. Si Gus naman ay lasing na at sinundo na ni Gina. Habang umuwi ay nagreklamo si Gus tungkol sa walang habas na paggastos ni Gina na siyang dahilan ng kanilang problema sa pera, at sinabi pa niya na kung hindi niya nakilala si Gina ay sana natapos niya ang kanyang pag-aaral at naging isa siyang researcher na may payapang buhay. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay nakasalubong nila ang babaeng mamamatay tao. Nakilala agad nito ang dalawa dahil sila raw ang pumatay sa kanyang minamahal. Agad na lumingon si Gus upang lumaban, pero sa isang iglap ay pareho silang tinangay ng gravity manipulation nito. Hinawakan nito si Gus para maghiganti, pero sinalakay siya ni Gina. Hindi alam ni Gina ang pinagsasabi nito. Napagtanto ni Gus na hindi nila kayang harangan ang kakayahan nito kaya gumamit siya ng isang spell upang takpan ang paningin nito para makalapit si Gina at makasugat. Nagpaputok din si Gus ng asido na siyang nagdikit sa kanya sa pader, pero hinailan nito ang sariling kamay upang makawala at muling sumalakay, kaya napilitan silang gumamit ulit ng blinding spell upang tumakas. Hindi nila alam kung bakit sila ang target nito at kung sino talaga ito, ngunit sa ngayon ay umiwas muna sila. Dumating ang pulisya upang siyasatin ang pinangyarihan, ngunit ang mamamatay tao ay tumakas na sa imbornal at nawala. Kinaumagahan, nagising sina Gus at Gina sa bahay ng may-ari ng tindahan ng armas kung saan sila natulog. Pinahelp sila nito bilang kabayaran sa kanilang tinuluyan, ngunit tinawag sila ng hepe ng pulisya at pinapunte sa himpilan dahil ninakaw daw ang ulo ng itim na dragon. Ipinakita ni Gus ang isang piraso ng tela na nakuha nila mula sa mamamatay tao kagabi, at sinabi ng may-ari na hindi niya alam kung ano ito kaya ipasusuri niya ito sa eksperto at mag-uulat na lang. Napansin ni Gina ang isang magandang hiyas na pag-aari ng may-ari. Sinabi nitong ito ay may kakayahang magpawalang bisa ng kapangyarihan ng kalaban at katumbas na nga ng halaga ng isang bahay. Pumirma naman agad si Gina ng kontrata para bilhin ito monthly kaya natahimik na lang si Gus.
Pumunta si Gus sa bahay ni Vina, lubos naman itong nakaunawa sa kanya dahil sa biglaang trabaho kaya hindi sila nakapagpista. Naghanda ito ng tubig para maligo si Gus dahil mabaho ito galing sa imburnal. Nabalitaan ni Vina ang tungkol sa isa na namang biktima ng mamamatay tao kaya lalo siyang nag-alala para kay Gus. Tumawag si Gus kay Vino, isang impormante, para humingi ng impormasyon tungkol sa mamamatay tao. Sa impormasyong nakalap ni Gus, hindi mahanap ni Vino ang hinahanap nilang tao dahil walang datos ang mga mangangaso na gumagamit ng Jasiki, kaya kailangan pa nitong maghukay ng mas malalim sa government network at mag-uulat na lang. Pumunta si Gus sa tindahan ni Han at nakita doon si Ale. Nakita niya ito sa protesta kahapon, sabi nito ay kumuha lang siya ng impormasyon at suportado naman niya ang peace treaty, naiintindihan lang niya kung bakit may tutol dito dahil maraming nawalan ng mahal sa buhay dahil sa dragon. Inalam pa rin niya ang tungkol sa mamamatay tao at nag-alok si Han na hulaan kung si Gus ba ang susunod na biktima, ang resulta ay dapat daw mag-ingat si Gus sa mga sasakyan. Pagkasabi pa lang noon ay biglang sumalpok si Gina sa kanyang sasakyan sa tindahan ni Han at kinailangan na nilang magmadali para sa kanilang misyon. Pumunta sila sa tinutuluyan ng bishop at nakita itong huli ng 30 minutos, kaya nang asar si Gus, ngunit dahil ginaya niya ang pananalita ni Gina ay nag-away na naman sila at napaandar ang bishop. Sinabi ng bishop na may bisita siya ngayon kaya sasama pa rin sila bilang mga bodyguard. Pumunta sila sa isang simbahan para magdasal, tinanong ng bishop si Gus kung naniniwala ito sa Diyos at diretsahang sumagot si Gus na hindi. Hindi naman ito kinuha ng bishop na bastos, ngunit gusto niyang malaman ang dahilan. Ayon kay Gus, kung may Diyos ay hindi magiging magulo ang mundo ngayon, at bakit kailangang mamatay ang kasintahan ni Hell at ang kanyang kapatid dahil lamang sa sigalot ng Dragon Empire at Seven City Alliance. Inamin ng bishop na wala namang Diyos at hindi naman ito maawain, ngunit ang tao ay kailangang manlinlang sa sarili upang mabuhay. Alam naman nilang hindi na mabubuhay pa ang mga patay, walang layunin o kahulugan ang mundo kaya ang tao ay may paraan na lamang na magkunwari upang magpatuloy. Ang mga mangangaso ay naghahanap ng katotohanan sa mundo, ngunit para sa bishop ito ay isang mapagmataas na pag-iisip dahil ang katotohanan ay hindi para sa lahat, ngunit ito ang dahilan upang ang tao ay lumaban ng matatag. Gusto na ni Gina na itigil ang usapang ito, at napansin ng bishop na talagang magkalapit sina Gina at Gus. Inamin ni Gus na kung isasantabi ang mga kakaibang ugali at walang habas na paggastos ni Gina, ito ay isang maasahang kasama. Dumating ang bisita ng bishop kaya iniwan na nila ito, at napansin nila na ang bisita ay isang mataas na kinatawan ng Seven City Alliance, pero nagkunwari na lang silang hindi alam para iwas gulo. Ngunit bigla nilang napansin na wala na ang mga gwardya sa labas kaya lumabas sila upang tingnan, at nakita nilang patay na ang mga ito at sinalubong sila ng ilang flying creature. Kahit na napigilan nila ang una, lumitaw ang mga assassins kaya sumugod si Gina. Habang si Gus ay umaatake mula sa malayo, nataman siya sa paa ng isang lumilipad na nilalang. Pinatay niya ng apoy ang isang gustong lumapit sa kanya, at nang pumutok ang katawan nito ay napilitan siyang umurong sa loob upang balaan ang bishop. Naniniwala siyang may lihim na daan palabas dito kaya pinayuhan niya ang bishop na tumakas habang sila ni Gina ay umabala. Pwede raw silang mamatay, ngunit kung ang mahalagang tao tulad ng bishop ang mamatay ay tiyak na magkakaroon ng digmaan at marami pang magdurusa. Iginagalang ng bishop ang desisyon ni Gus at nangakong may gantimpala ito kung pareho silang makakaligtas at magkikita muli. Sumama si Gus kay Gina at hinarap ang mga assassins sa sabay-sabay na sumalakay. Nag-armor si Gina, habang si Gus ay umatras at tinaga ng isa sa mga ito. Sa kabila ng sugat, napatay niya ito gamit ang kanyang magic at pansamantalang napigilan nila ang unang alon. Lumitaw ang leader ng mga assassins mula sa dilim, gumamit ito ng Jasiki upang magpaputok ng maraming karayom sa kanila. Mabilis na nakaisip si Gus ng depensa at lumabas sila ni Gina. Hinarang ni Gina ng kanyang espada ang mga karayom habang si Gus ay naghahanda ng isang malakas na kontra-attack sa babaeng ninja. Kahit na nasugatan ito, sinubukan pa rin itong tapusin ang misyon at nagpaputok pabalik kaya kinailangan ni Gus na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hadlangan ito. Nawalan siya ng malay at nanaginip na muli niyang nakita ang kanyang kapatid na babae na namamatay, at may sinasabi ito sa kanya bago mamatay na hindi niya lubos na marinig. Nagising siya at nakita si Vina sa tabi niya na umiiyak at niyakap siya dahil ligtas siya. Sinabi ng doktor na sandaling tumigil ang puso ni Gus at nawalan ito ng signs of life, kaya labis ang tuwa ni Vina nang magising ito. Nagulat din ang doktor dahil halos patay na siya ay biglang nagising at ganap na malusog. Pagkatapos kumpirmahin na maayos na si Gus, pinalabas na siya ng doktor. Naalala ni Gus na sa kanyang panaginip ay may isang malaking kuko na humila sa kanya, at marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Napansin ng nurse na sinag na isa siyang mangangaso kaya may hihingin daw itong tulong.
Nabalitaan ni Gus na ang tangkang pagpatay sa bishop ay nasa balita na, at kahit walang konkretong ebidensya ay iniimbestigahan ang katunggali nito. Dahil dito, tumaas ang suporta sa kasunduan ng kampo ng bishop. Dumalaw ang bishop kay Gus, gustong yakapin siya ni Hel pero sinuntok siya ni Gus dahil siya ang may kasalanan kung bakit siya napahamak. Gustong makipag-usap ng bishop ng pribado kay Gus kaya pinalabas muna si Hel. Noon lang sinabi ni Gus na ang taong nakasama nila noon ay isa lamang katawan ng bishop, ngunit hindi niya sigurado kung ang nasa harapan niya ngayon ay ang tunay na bishop o isa ring kahalili. Napansin niya ito sa mga kilos at katangian ng kahalili na para bang inuulit lamang ang mga tagubaylang ibinigay dito. Alam din niya na ang tangkang pagpatay ay isang setup dahil ang isang taong may 6 na kahalili ay hindi basta-basta matutunton at papatayin. Malamang ay may traidor sa loob ng organisasyon nito. Inamin ng bishop na tama siya at ilang saglit lang ay sumabog ang sinakyang sasakyan ni Hel. Si Hel nga ang traidor, ang basket na dala niya ay bomba. Ayon sa bishop, hindi pa pala nakaka-move on si Hel sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at gusto niyang patayin ng bishop upang mag-udyok ng digmaan sa mga dragon. Sa mga sinabi ng bishop, napagtanto ni Gus na ang mga assassin ay mga tauhan din nito, pinasok nila ang kalabang paksayon at itinanghal ang bigong pagpatay upang makalamang sa karera. Para sa bishop, ito ay kinakailangang sakripisyo at isang digmaang kailangan upang maiwasan ang mas malaking digmaan. Marami na siyang natupad na layunin sa planong ito. Ang dahilan kung bakit niya isinama si Gus ay dahil nakita niya ito na may katulad na pag-iisip sa kanya, ngunit magkaiba sila ng kilos at ideal, kaya gusto niyang maging tagamasid si Gus sa kanyang mga plano at kung paano niya hahawakan ang mundo. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Gina na alam na rin ang mga napag-alaman ni Gus. Lumalabas na hindi lang pala basta laman si Gina, napansin din niya na ang taong binantayan nila ay isang kahalili lamang at may kutob siyang ang bishop na ito ay mapanganib at dapat nang alisin. Hinugot niya ang kanyang espada at sinugod ito, ngunit may mataas na antas na Jasiki itong pananggalang. Hindi inaasahan ng bishop na pareho silang nakakita ng kanyang pagiging mapanganib, ngunit isa lang ang kumilos. Lumalabas na mas madaling linlangin ng taong nag-iisip kaysa sa taong kumikilos ayon sa instinct. Iniwan na ni Gina ang bishop at binalaan nito na ilayo na lang ang laro nito sa kanila. Alam na ng bishop na dapat na siyang umalis bago pa dumating ang mas maraming problema. Sinisi naman ni Vina si Gus dahil palagi nitong inilalagay sa panganib ang sarili at paulit-ulit siyang nag-aalala at napupunta sa ospital para alagaan ito. Gusto lang niyang magpaalam na lang ito sa kanya bago lumaban para makapaghanda siya kung sakaling bangkay na ang uuwi. Makalipas ang ilang araw, ganap nang gumaling si Gus at pinuntahan si Gina. Sinabi ni Gina na wala pa ring usad ang negosasyon sa kasunduan dahil hindi sumipot ang kinatawan ng mga dragon, malamang ay may kinalaman na naman ang bishop. Tinanong din niya si Vino tungkol sa mamamatay tao pero wala pa ring impormasyon. Tinawagan sila ng may-ari ng tindahan at sinabing ang ipinasuri nila ay isang biological specimen na binago gamit ang Jasiki, hindi pa niya lubos maintindihan pero alam na ni Gus kung ano yun at nagpasalamat na lang. Nagplano na sila ni Gina na humingi ng tulong sa iba pang mataas na antas na mangangaso, pero wala silang pera at walang malapit na relasyon para humingi ng pabor, kaya sila na lang ulit ang gagawa. Maya-maya pa ay tinawagan sila ng nurse na si Nog para humingi ng tulong. Dinala sila nito sa isang tahimik na bodega at diretsahang sinabi ni Gus na alam niyang isa itong kahalili ng bishop na nagngangalang Jenan. Dinala sila nito sa dalawa pang alagad ng bishop na sina Breeder at Jasper. Nagtaka ang dalawa kung bakit sila pumunta pa sa bitag, sagot naman ni Gus ay mas gugustuhin niyang harapin ito kaysa saksakin sa pagtulog. Ipinatawag ni Beles ang isang dragon upang lumaban kay Gus, samantalang si Gina naman ay nakipaglaban kay Jasper. Pareho silang naglabanan, si Gus ay tumakbo palabas ng bodega upang iwasan ang malawakang apoy ng dragon, ngunit hinabol siya ni Jenna na nag-anyong dragon at walang tigil na sumalakay. Si Jasper naman ay nagpakawala ng maraming espada na umaatake kay Gina, kaya napilitang umurong si Gina. Sa kabila nito, sumugod pa rin si Gina at saksak niya si Jasper. Nagawa namang talunin ni Gus ang dalawang dragon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang knuckle-alasong gas na siyang nagpabagsak sa kanila. Sinubukan siyang salakayin ni Beles mula sa likuran pero nabasa niya ito at napigilan, kaya umatras na si Beles. Hindi inaasahan ng bishop na may ganitong klaseng band Jasiki si Gus. Nagkaroon naman ng problema si Jasper kay Gina dahil ayon kay Gina, mahirap kontrolin ang lahat ng espada kaya diretso na lang siyang sumugod at tinitiyak lang na hindi tatama sa kanyang mga kahinaan ng mga ito. Nagdesisyon si Jasper na seryosohin na ang laban at gamitin ang buong lakas. Dumating din sina Bellit at Jenan at sumulpot din si Gus upang tiyaking hindi magagapi si Gina. Pero ayon sa bishop, nagsisimula pa lamang ang dula dahil dumating na ang huling aktor ayon sa flyers na ikinalat niya sa buong lungsod.
Alam ni Gus na mahihirapan sila sa mga kalaban na ito pero wala sa plano ni Gina na matalo rito. Sumugod si Gus kay Jenen, ngunit bigla siyang lumiko at nagpaputok kay Jasper. Napigilan ito ni Jasper at ginamit ang kanyang mga espada upang saksakin si Gus. Muntik na siyang maapakan ni Jenen nang sumibat si Gina upang hadlangan ito, ngunit sinaksak naman si Gina ni Brit. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang babaeng mamamatay tao. Pinutol nito ang pakpak ni Jenen at saka inalis ang puso nito, sinabing ito ay peking dragon lamang at dinurog ang puso. Ang balak ni na Jasper at Bellit ay hulihin ito ng buhay kaya agad silang sumugod. Ginamit ni Bellit ang kanyang space manipulation para ikubli ang mga espada ni Jasper, ngunit hindi ito tinabla ng mga espada at ginamit pa nito ang gravity magic upang patumbahin si Bellit. Naghagis ito ng gravity sphere kay Jasper na siyang sumire sa kanyang armor, at sa isang iglap ay natalo ang magkapatid na mangangaso. Ang gusto lang namang makita ng Bishop ay kung paano haharapin ni na Gus at Gina ang babaeng ito. Nagtaka si Gus kung bakit sila iniligtas nito, sagot naman nito ay siya lang ang may karapatang kumuha ng kanilang buhay at walang iba. Noon lang napagtanto ni Gus na ito pala ang asawa ng itim na dragon na kanilang pinatay dahil ang kapangyarihan nito ay hindi kayang gamitin ng tao. Ang piraso ng tela na naiwan sa espada ni Gina ay bahagi pala ng kanyang kaliskis. Nagtaka si Gus kung bakit sa katawan ng tao ito napunta, sagot nito ay may pangako siyang gagamitin niya ang katawang ito upang kitilin ang kanilang mga buhay. Noon lang niya napagtanto na ang kamay na humila sa kanya mula sa kamatayan noon ay ito pala, iniligtas siya nito upang siya mismo ang pumatay sa kanya. Sinimulan na nitong salakayin sila at tinangay silang dalawa. Naka-recover naman sila at gumanti, ngunit napansin nilang may kakayahan itong gumawa ng protection salamat sa isang hiyas na daladala nito. Para dito, walang saysay ang kanilang mga pag-atake at muli itong sumalakay. Nataman si Gus at namatay, ngunit muli siyang nagising. Naalala niyang namatay siya, ngunit sinadya pala nitong buhayin siya upang patayin ng paulit-ulit. Napagtanto ni Gus at Gina na mali ang kanilang naging taktika na kalabanin ito bilang isang tao, sa halip ay dapat nilang ituring ito bilang isang dragon na 1,000 taong gulang at seryosong lumaban. Binawi nila ang kanilang loob at nagsimulang gumanti. Nagbuga ito ng asido kaya ginamit ni Gus ang kanyang lason upang inyutralize ito, at saka ginamitan ng kidlat sa pamamagitan ng tubig ng asido kaya naparalisa ito. Bago pa man ito makabawi ay nagpaputok sila ng maraming sibat at sumugod si Gina upang sugatan ito. Sabay silang nag-atake at inakala nilang tapos na ito, ngunit bigla siyang sinaksak ni Gus mula sa likuran at inihagis naman si Gina ng walang awa. Para sa kanya, hindi pa rin sapat ang sakit na idinulot nila kumpara sa naranasan ng kanyang minamahal. Napagtanto ni Gus na hindi nga nila madaling matatalo ito, kaya nagumpisa silang magsenyas sa isa't isa sa pamamagitan ng isang walang kabuluhang pagtatalo. Sinabi ni Gus na kung may paraan ng lahi ng mandirigma ni Gina para makayanan ang ganitong sitwasyon, mas mabuting gamitin na nila ito. Binalaan naman siya ni Gina na maaari siyang mamatay kung gagawin niya iyon. Wala nang pakialam si Gus dahil para naman siyang patay na. Susugod na sana siya ngunit pinutol ng babaeng dragon ang kanyang kamay upang hindi na ito makapagpakitang gilas pa. Inihagis ni Gina ang kanyang espada patungo sa globo kaya napilitang harangan iyon ng babae, at iyon ang pagkakataon na ginamit ni Gus upang gamitin ang kanyang dating band Jasiki at patayin ito. Lumapit sila at tinanong kung bakit nito ipinagtatanggol ang globo, at inamin nitong iyon pala ang ulo ng itim na dragon. Inamin nitong natalo na siya, at tinanong ni Gus kung bakit hindi nito pinuntahan ang kanyang kasintahan upang maghiganti, sagot nito ay sila lang naman ang kanyang kaaway at ang iba ay umatake lang dahil sa takot kaya siya lumaban, ayaw niyang madamay ang mga walang kinalaman. Takot din daw siyang harapin ang kanyang minamahal sa kabilang buhay dahil hindi niya natupad ang kanyang panata ng paghihiganti. At saka siya namatay. Nagising si Gus sa isang pribadong klinika at nakita niya si Gian, isang doktor na kakilala niya na may healing type na Jasiki kaya ganap nitong napagaling si Gus at maging ang naputol niyang kamay. Masaya siya dahil nanatili itong kamay ng tao dahil si Gian ay may kakaibang ugali na laging gustong magdikit ng parte ng hayop sa katawan ni Gus. Tinanong siya ni Gian kung gusto nitong magpa-upgrade ng kanyang ari, ngunit tumanggi siya at sinabing sapat na ang kanyang kakayahan. Ipinaalam ni Gian na may naghahanap sa kanya. Nakipagkita siya sa Bishop, alam niyang nakatago lang ito at pinanood ang lahat ng nangyari sa kanila kahapon. Napagtanto ni Gus na natupad na naman ng Bishop ang kanyang layunin na lumikha ng balanse sa pagitan ng mga paksayon. Una, itinanghal nito ang bigong pagpatay sa kanyang katawan upang umatras ang kalabang paksayon sa lupaing ibibigay niya sa imperyo. Sa Seven City Alliance, nangako siyang tutulong sa kasunduan sa mga dragon, at sa mga dragon naman ay nangako siyang aalisin ang 2 tumakas na dragon humanoid na tumutulong sa kanila. At ang 2 iyon ay ang mag-asawang itim na dragon na pinatay ni Gus at Gina.
Hindi inakala ni Gus na makikipagkompromiso ang mga dragon para lamang sa dalawang iyon. Pinutol ng bishop ang usapan at sinabing matagumpay naman ang lahat ayon sa kanyang plano. Sa usapan, napagtanto ni Gus na may mas malaking puwersa sa likod ng bishop. Siya ang nagtatakda ng lahat at gusto niyang si Gus ang maging tagapagpatupad ng kanyang kagustuhan, kailangan nitong matuklasan ang lahat ng kanyang pakana upang patunayang siya nga ang napili nitong tagamasid. Dumating si Gina at sinabing dapat na sana ay pinatay na nila ang bishop noon pa. Ngunit dahil nasunod naman nila ang gusto nito, iiwan na lang nito ang mamahaling singsing bilang gantimpala kung gusto nilang tanggapin. Inamin ni Gus na hindi naman masama ang intensyon ng bishop, ngunit ang pamamaraan nito ang hindi niya matanggap. Hindi naman magbabago ang bishop dahil sa mga salitang iyon, kung kinakailangan ay handa nitong lipulin ang mga dragon para lamang sa kapayapaan ng mga mamamayan. Bago umalis, tinanong nito kung gusto nilang sumapi sa kanya, may malaking sahod at wala na silang utang, ngunit tumanggi pa rin sila. Tinanong ni Gus si Gina kung ano ang nakuha nila sa lahat ng ito, at ang sagot ni Gina ay ang katotohanang buhay pa sila ang pinakamagandang resulta, para sa isang mangangaso, ang buhay ang pinakamahalaga. Makikilala natin si Rem Edies, isang bilanggo ng imperyo na isang viscount at kasalukuyang nakakulong. Ang babaeng ito ay si Nausea, na madalas magdala ng pagkain at makipag-usap kay Rem Edies. Si Rem Edies ay may kakayahang matandaan ng lahat ng kanyang nakita at naniniwala siyang hinding-hindi niya makakalimutan si Nausea. Bumalik tayo kay Gus, masaya sana siyang kasama si Vina ngunit biglang may tumawag sa telepono. Nang makita niya si Gina, halata ang inis sa mukha dahil sa mga problemang idinulot nito at naubos ang kanilang ipon, saka pa ito sumingit sa masaya nilang sandali. Inasar siya ni Gina, at biglang tumawag ang hepe ng pulisya at pinapunte sila sa istasyon ng bumbero. Pinalibutan na ng pulisya ang istasyon nang dumating sina Gus at Gina. Kahit na hindi gusto ng pulisya ang mga mangangaso, wala na silang magawa kundi humingi ng tulong. Ayon sa pulis, may isang bomber ang nakatakas, ngunit siyang pa ang nasa loob. Narinig ni Gus ang mga panawagan ng mga nasa loob na humihingi ng tulong. Walang sabi-sabing pumasok na sina Gus at Gina. Sa loob, nakita nilang patay na ang lahat ng mga naiwan. Naaawa si Gus sa kanila, nagtatrabaho naman ng marangal ay namamatay pa, sana raw ay may matatanggap na benepisyo ang kanilang pamilya. Nakaramdam sila ng presensya kaya nag-ingat sila sa pagpasok. May dumaloy na malagkit na likido mula sa itaas at nang tingnan nila ay may isang halimaw na nakatago doon. Agad itong inatake ni Gus ngunit may protection ito. Nagpakawala ito ng mga galamay na sumalakay kay Gina kaya napaurong ito. Hinubad ni Gina ang kanyang jacket at saka pinutol ang mga galamay, ngunit ito ay pain lamang upang makapagpakawala ito ng nakalalasong gas. Kailangan nilang sirain ang pader upang makatakas sa gas. Ang halimaw na ito ay isang napakalakas at masamang klaseng demonyo, ayon sa lahi ni Gina, kung makatagpo ito ay dapat daw tumakbo. Iyon nga ang gusto ni Gus, ngunit kung hindi nila ito papatayin ay wala silang kita, at magugutom na lang sila. Naghiwalay sila, nagtago si Gus sa isang blind spot at pinaputukan ito ng sibat kaya nahulog ito, at iyon ang ginamit ni Gina upang tapusin ito. Ang delikado sa nilalang na ito ay kumakain ito ng tao at ginagamit ang katawan ng mga ito upang linlangin ang iba at makalapit, ngunit hindi si Gina madaling malinlang. Biglang may isa pang galamay na nabuhay at sumalakay kay Gus, ngunit nailigtas siya ng isang lalaki na nagngangalang Lagen, na kabilang sa isang pribadong unit na tumutulong sa pulisya. Dahil ang kanyang grupo ay nasa ibang lugar, ang pulisya ang tumawag kina Gus at Gina. Sinabi ni Lagen na dapat nilang lubusang patayin ang halimaw na ito, hindi tulad ng ginawa nila kanina. May nasabi ang halimaw tungkol sa isang handaan na magsisimula ngayong gabi. Sinabi ni Lagan na ito na ang ika-4 na lugar kung saan lumitaw ang halimaw na ito, at umaasa siyang hindi ito isang babala ng isang mas malaking bagay. Kinabukasan, nabalitaan ni Gus ang tungkol sa halimaw at inangkin na naman ng hepe ng pulisya ang kredito. Dumaan siya sa tindahan ni Han at nakita si Ale. Nagrereklamo ito sa hirap na dinanas niya sa insidente kahapon at susunod na raw siya sa isang bagong kaso tungkol sa isang organisasyon na papunta sa lungsod na ito, ang Hammer of Light, isang grupong kontra-gobyerno mula sa malayong republika. Hindi alam ni Ale kung ano ang balak nila, ngunit ang pinuno ng republika ay nagdiriwang. Mabuting tao raw ito dati ngunit nang mamuno ay naging isang malupit na pinuno. Walang nakakaalam kung bakit siya nagbago, ngunit marahil ay dahil sa sitwasyon sa republika. Dumaan si Gus sa bahay ni Gina at nakita itong gumagawa ng muebles. Pinagsabihan niya itong mag-focus dahil may darating na kliyente, ngunit hindi ito pinansin ni Gina dahil ang trabaho niya ay lumaban, ang trabaho ni Gus ang mag-alaga ng papel at pera. Nagalit si Gus at binato ang ginagawa ni Gina kaya nasira ito, galit na hinugot ni Gina ang kanyang espada at tinutukan si Gus.
Ipinagtanggol ni Gus ang sarili at dumating si Vina at pinaghiwalay sila. Inasar ni Gina si Gus na laging nagtatago sa likod ng babae, dati ay kaklase, ngayon ay kasintahan. Kinausap ni Vina si Gus tungkol sa sinabing kaklase ni Gina at sagot naman ni Gus na lahat naman daw ay may unang pag-ibig. Dumating ang kanilang kliyente, isang babae na nagpakilalang kinatawan ng Razel Organization, isang malaking kasosyo ng imperyo. Nagtaka si Gus kung bakit kailangan siya ng isang tulad nito at ipinaliwanag ng babae ang tungkol kay Remedies, ang kanyang pamangkin na isang grandmaster ng chess at ang utak sa likod ng teknolohiya ng Razel. 2 taon na ang nakalilipas ng dakpin siya ng Hammer of Light at hanggang ngayon ay bihag. Matapos ang negosasyon, palalayain na siya sa lungsod na ito. Gusto nilang kunin sina Gus at Gina bilang mga escort para sa palitan. Tinawag si Gus sa istasyon ng pulisya para mag-report tungkol sa insidente sa istasyon ng bumbero, ngunit si Lagan pala ang may kagustuhan. Sinabi ni Lagan na ang paglitaw ng mga halimaw ay lubhang kakaiba at hinihingi ng gobyerno na ang mga pribadong mangangaso tulad nila ay tumulong, kaya gusto niyang makipagtulungan kay Gus. Gusto sanang tumanggi ni Gus dahil mayroon na siyang ibang trabaho, pero iyon na nga ang hinihintay ni Lagan, pumayag na siya kaagad dahil gusto niya mismong humawak ng lahat, kailangan lang nila siyang suportahan, at kung magiging maayos ang lahat ay malaki ang kikitain niyang karangalan. Samantala, may mga bagong kontrabida na lumilitaw sa gabi. Hawak pa rin ni Gus ang singsing ng Bishop. Makikilala natin si Remedies na medyo kamukha ni Tony Stark. Kinamumuhian siya ng mga tao rito dahil ang kanyang korporasyon ay nagbebenta ng armas sa bansang ito at nagdulot ng digmaan sa republika. Sa halip na gamitin ang kanyang talino upang gumawa ng teknolohiya para makatakas, pinayuhan niya ang mga tao tungkol sa mga armas na ito at tinulungan silang maiwasan ng mga aksidente, kaya naman nagustuhan siya ng marami. Makalipas ang ilang araw, may lumitaw na halimaw at pinatay ng grupo ni Lagan. Ang grupo naman ni Gus ay tumuloy sa kanilang kliyente. Dinala sila ng kliyente sa lugar ng transaksyon. Dito, mas naunawaan ni Gus na ang Hammer of Light ay isang organisasyon na itinatag ng mga mamamayan upang patalsikin ang malupit na pinuno ng republika. Nakilala nila ang isang lalaking nagpakilalang si Zuolo, ang pinuno ng Hammer of Light. Napansin ni Gus na napakalakas nito. Hiniling ng babaeng kliyente na makita si Remedies at hiniling din nila na makita ang Pantubos. Nang magkasundo na ang dalawang panig, hiniling ng babae na suriin si Remedies gamit ang teknolohiya ng korporasyon upang matiyak na hindi ito peke. Nang makumpirma na siya nga ito, nagsimula na ang palitan. Ngunit biglang bumagsak si Remedies at nagsimulang magbago ang pakana ng Hammer of Light. Pinatay nila ang mga sundalo at kinuha ang Pantubos pati na rin si Remedies. Gumamit si Zuolo ng Jasiki at nagpakawala ng nakal-alasong gas. Buti na lang at nakapagbigay ng proteksyon si Gus para sa sarili, kay Gina, at sa babaeng kliyente. Sayang at nabigo ang misyon. Masaya namang kumakain si Remedies kasama ang Hammer of Light sa kanilang himpilan. Ikwento ni Nausea kay Remedies ang isang alamat sa lupaing ito tungkol sa isang masamang hari na dating namuno sa republika. Isang babaeng nawalan ng asawa at mga anak ay pumunta sa bundok ng impyerno upang magpakamatay ngunit hindi natuloy at doon niya nakilala ang dragon ng desyerto na si Zuolo na nakakulong sa bundok. Pumayag ang babae na ihandog ang sarili upang kainin ng dragon para mabawi nito ang lakas at sa gayon ay nakawala ang dragon at pinatay ang malupit na hari. Simula noon, sino man ang gustong maghiganti ay pinipiling isakripisyo ang sarili upang ipatupad ng dragon ang kanilang hiling. Ganoon din ang mga mamamayan ng republika ngayon kung makapit sa alamat na iyon kaya nagpa siya ang Hammer of Light na maging dragon na iyon upang patayin ang kasalukuyang malupit. Nakita ni Remedies ang katotohanan ng bansang ito na ang mga armas na ginawa niya para sa kapayapaan ay ginagamit na ngayon sa masama. Pamilyar, di ba? Iyon nga ang pinagdaanan ni Tony Stark. Labis na dismayado ang babaeng kliyente dahil nawalan siya ng pera at hindi pa nakabalik ang kanyang pamangkin. Pakiramdam niya nagkamali siya nang pilitin niyang lumabas si Remedies sa kanyang pagiging manlalaro ng chess upang mag-focus sa pananaliksik para sa korporasyon, at ngayon ay natatakot siyang makita ni Remedies na ang kanyang mga armas ay ginagamit sa masama sa republika. Kaya inupahan niya silang dalawa na hanapin ang Hammer of Light at ibalik si Remedies sa kanya. Paglabas nila, may naramdaman si Gina na sumusunod sa kanila, ngunit huli na nang tingnan nila ito. Sa tingin ni Gina, magulo nga ang kasong ito at dapat na sana silang tumanggi noong una pa lang. Pag-uwi ni Gina, gumawa na naman ito ng muebles at tiwala siyang matibay ang ginawa niyang cabinet. Nakipagpustahan siya kay Gus na kasya siya sa loob at nang pumasok siya ay nilock siya ni Gus at sinabing kung gusto niyang lumabas ay maglabas ng pera, kung hindi ay sisirain lang niya ang ginawa niyang cabinet. Napilitan siyang maglabas ng pera pero ginigipit pa siya ni Gus kaya sinira na lang niya ang cabinet at hinabol si Gus, ngunit pinigilan sila ng tawag ni Lagan.
Pumunta sila sa opisina ni Lagan kung saan ipinakilala niya ang kanyang mga tauhan, sina Ai, Jab Era, at ang kanyang vice-presidente. Hindi naniwala si Ai na kasing lakas ni Gina ang sabi-sabi kaya sinubukan niya ito at mabilis din itong gumanti kaya kinailangan silang paghiwalayin ni Jab Era. Tinanong ni Jab Era si Gus kung may kasintahan na ito at nang sumagot siya ng oo ay biglang nagbago ang timpla nito. Ayon kay Ai, nagbabago raw ang personalidad ni Jab Era depende sa emosyon. Nagpulong sila upang alamin kung ano nga ba ang mga halimaw na iyon. Dahil sa komplikadong paliwanag ng vice-presidente, ang naintindihan lang nila ay ang mga halimaw na ito ay ibang klase ng nilalang kumpara sa tao, kaya mahirap malaman ang kanilang motibo. Napansin ni Gus na papalapit na sila ng papalapit sa sentro ng lungsod. Biglang may pumasok na isang monghe na may dalang prutas para sa kanila at lumitaw ang dalawang kontrabida sa isang larwang kastilyo, sinabing nagsisimula na ang dula. May lumitaw na magic circle na nagpabago sa monghe bilang isang skeleton monster. Sinugod nito ang mga tauhan ni Lagan, ngunit may protection ito kaya si Lagan mismo ang lumapit upang sirain iyon. Tumakbo ang halimaw ngunit nahuli ito ng mga baging na ginawa ni Ai at tinapos ito ni Gina at Jab Era. Nagtungo sila sa ilog at nakita ang dalawang kontrabida. Ayaw pa nilang makipag-away kaya binyantaan nila ang grupo na kung mag-aaway sila ay sila ang kawawa, kaya hinayaan na lang nila ang kanilang mga armas. Ang pangalan ng isa ay Ampera at ang nakabaluti ay si Galon. Nakilala sila ni Lagan bilang mga archdemon. Napansin nila ang singsing na suot ni Gus, isang mahalagang bagay mula sa lahi ng dragon, at nagtaka sila kung paano nagkaroon nito ang isang tulad ni Gus. Binago nila ng kaunti ang mga patakaran at sinabing sa loob ng 3 araw ay matatapos na ang handaan, at saka sila nawala. Hindi alam ni Lagan kung ano ang kanilang binabalak at napagtanto ni Gus na malamang ay ang bishop na naman ang nasa likod nito. Samantala, patuloy na pinangungunahan ni Rem Edias ang Hammer of Light sa kanilang mga pag-atake sa mga base militar ng Republika at sunod-sunod ang kanilang tagumpay, kaya lumaki ang tiwala ng organisasyon sa kanya. Tinanong siya ng isang commander kung bakit siya nanatili sa kanila imbes na umuwi sa kanyang bayan, at sumagot siyang nakita na niya ang katotohanan dito, ang bagay na dapat ay para sa kaligayahan ay nagdudulot ng pang-aapi, at ang salita lamang ay walang mababago kaya gusto niyang kumilos. Alam niyang marahas ang kanilang pamamaraan ngunit gagawin niyang makatarungan ang karahasang iyon. Samantala, ang kumpanya ni Lagan ay nagdaos ng libing para sa monghe at sa iba pang namatay. Nang mag-alay si Gina, sinabi niyang hindi niya kayang gawin ang ritual na nakagawian kaya gagawin niya ang ritual ng kanyang lahi at bumigkas siya ng isang panalangin bago itinaas ang kanyang espada. Para kay Gus, ang pag-iyak ay walang silbi at ito ay ikinagalit ng iba ngunit sinang-ayunan naman ito ni Lagan. Ang kanilang mga kasamahan ay pinatay ng mga archdemon kaya kailangan nilang maghiganti at ibalik ang mga ito sa impyerno. Humingi ng paumanhin si Lagan kay Gus sa pagganap nito bilang kontrabida, ngunit alam ni Gus na iyon ang dahilan kung bakit siya inimbita. Inalok ni Lagan silang sumali sa kanya, ngunit gaya ng dati ay tumanggi sila. Inakala ni Lagan na hindi siya sapat upang mapalitan ang kanilang guro, ngunit pareho silang nagpabawi kay Lagan ng mga salitang iyon. Bago sila umalis, sinabi ni Lagan na may nakakita umano sa kanilang dati nilang kasamahan sa lungsod na ito. Nagtaka sila kung bakit narito ito. Tinanong ni Gus si Vino kung ano na ang nalaman nito tungkol sa Hammer of Light, at sinabi nitong may isang tao sa Razel Corporation na palihim na nagbebenta ng armas ng korporasyon sa Hammer of Light, at ang naganap na palitan ay bahagi rin ng transaksyong iyon. Hindi mahanap ni Vino ang lokasyon ng himpilan ng Hammer of Light dahil mahigpit ang seguridad. Biglang lumitaw ang bodyguard ng babaeng kliyente sa kabilang kalye at inakit silang sundan ito sa isang eskinita, kung saan sila ay nahuli. Nagtaka si Gus kung bakit hindi na lang nila sila pinatay, at sinabi ng bodyguard na may gustong makipagkita sa kanila ang kanyang pinuno, at napagtanto ni Gus na mahalaga sila sa pinuno nito kaya sila ang may kontrol ngayon. Dinala sila sa isang military area at nakilala nila ang isang tenyente koronel, ang commander ng isang special forces unit na itinatag ng Reyna. Noon lang naintindihan ni Gina kung bakit may itsurang militar ang bodyguard, napansin niya ito sa paraan ng pagkuha nito ng sigarilyo sa kanilang opisina. Pinagsabihan sila ng tenyente koronel na huwag nang makialam sa Hammer of Light at sa Republika, ngunit tumanggi si Gus. Para sa kanya, ang Hammer of Light ay naglalayong patalsikin ang malupit ng Republika na isa ring tinik sa paningin ng imperyo, kaya dapat ay suportahan ito ng imperyo. Ngunit sa halip ay gusto nilang lipulin ito, kaya napag-isip-isip niya na malamang ay dahil si Rem Edias ay sumapi na sa organisasyon. Inamin ng tenyente koronel na tama siya dahil nakiramay si Rem Edias sa organisasyon at tinulungan pa nitong patayin ang dating pinuno na gustong makipagkasundo sa malupit, at iniluklok si Zuolo bilang bagong pinuno, kaya naging mas mailap at mabagsik ang Hammer of Light.
Ang bodyguard na naghatid sa kanila ay siyang nag-ayos ng nakaraang palitan upang magkaroon ng pagkakataon na paslangin si Rem Edies, ngunit nabigo ito ng mismong si Zuolo ang magligtas kay Rem Edies. Ngayon, gusto ng Tenyente Koronel na umatras na sina Gus at Gina upang hindi sila makasagabal. Kung sakaling magmakaawa ang babaeng kliyente, huwag daw silang makikinig. Kung hindi, haharapin nila ang gobyerno. Samantala, ang arm dealer na natukoy ni Vino ay nakikipagtransaksyon kay Zuolo. Nagtaka ito kung bakit binibili ni Zuolo ang mga hindi pa tapos na produkto, at pagkatapos mag-isip ay natuklasan niya ang totoong pagkatao ni Zuolo. Mukhang alam na ng lahat kaya hindi na kailangang pagtakpan pa, tama nga, si Zuolo ay si Rem Edies. Ang mga nakita nating eksena ni Rem Edies ay ang kanyang mga pinagdaanan bilang pinuno ng Hammer of Light. Ang dahilan kung bakit naging Zuolo si Rem Edies ay malamang dahil sa pagkakadakip sa kanya at kay Nausea ng malupit na pinuno na nagpas siyang iparanes sa kanya ang matinding kawalan ng pag-asa. Samantala, nakita ni Vina ang mga ledger ni Gus at nalaman niyang mag-asawa silang gumastos. Napansin din niyang tila hindi sila nagkakasundo ni Gina, kaya pinagsabihan niya itong makipag-ayos at humingi ng tawad sa isa't isa. Ginawa nila ito ng pabiro kaya pinag-ulit sila ni Vina ng maayos. Maya-maya ay umalis na si Vina para pumasok sa trabaho at sinabing may pupuntahan siya sa Razel Corporation kinabukasan. Dumaan sina Gus at Gina sa tindahan ng may-ari at hindi inaasahang nakita nila sina Jab Era at Ai bumibili rin sila ng gamit at mabilis na nagkasundo sina Gina at Ai sa kanilang hilig sa mga antik. Napansin ni Gus na tila magkakalapit sina Jab Era at Ai, at sinabi ni Jab Era na itinuturing nilang pamilya ang isa't isa sa kumpanya ni Lagen. Siya ay dating diborsyada at nawalan ng trabaho bago siya tinanggap ni Lagen, at si Ai naman ay itinuturing si Lagen na parang ama. Dahil dito, mas naunawaan ni Gus ang kumpanya ni Lagen. Inabisuhan sila ng may-ari na tapos nang ayusin ang gamit ni Gus at binigyan pa siya ng isang napakalakas na Jasiki na kabibili lang nito. Alam daw ng may-ari na madalas masangkot si Gus sa malalaking gulo kaya mamumuhunan muna siya para may panlaban si Gus basta't mabuhay lang ito para makabayad. Pagkatapos ay tinawag siya nito sa loob para makipag-usap ng pribado. Sinabi ng may-ari na ipinasuri niya ang singsing ng bishop at nalaman niyang gawa ito mula sa kaliskis ng isang dragon na 10,000 taong gulang. Pero ang mas mahalaga ay ang hiyas, may pintig ito na para bang isang buhay na nilalang, kaya kung ayaw ni Gus ng gulo ay dapat na niyang ibalik ang singsing. Nang hapong iyon, nagkita-kita sila sa parke. Habang nag-uusap sila, dumating din si Lagan kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Sumama si Vina sa mga kasamahan ni Jab Era upang makapag-usap ng pribado sina Lagan at Gus. Tinanong ni Lagan si Gus kung may balak na ba itong magpakasal kay Vina, at sumagot si Gus na maaari siyang mamatay anumang oras dahil sa trabaho kaya hindi na siya umaasang magkakaroon ng payapang buhay. Pinayuhan siya ni Lagan na kalimutan na ang kanyang mga dating kasama at magsimula ng bagong buhay. Ikinwento ni Gus na ang kanilang grupo ay dating 5, ngunit isa ang namatay, isa ang nawala ng gana, at isa ang umalis, sila na lang ni Gina ang natira. Ang umalis ay si Kilo, ang dati niyang kasintahan. Tandaan ang pangalang ito dahil mahalaga ito. May nakitang halimaw kaya kinailangan ng umalis ni Lagan at sinabi niyang hindi na niya kailangan ng tulong ng isang naliligaw na Gus. Nang gabing iyon, habang kasama niya si Vina, nakilala ni Gus ang pabango nito. Nagselo si Vina at tinanong kung sino talaga si Kilo dahil alam niyang nabanggit ito ni Lagan at Gus kanina at pakiramdam niya ay itinuturing lang siyang kapalit nito. Pinalabas niya si Gus at habang pauwi ay naisip niyang nakakaawa nga siya dahil nakadikit pa rin siya sa nakaraan kahit anong takas niya ay hindi pa rin siya nito binibitawan. Buong gabi yatang nagpuyat si Vina ngunit sa kabila ng kalungkutan ay kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho. Samantala, tinawagan sila ng vice-presidente ni Lagan at pinapunta sa opisina nito. Habang kumakain si Gina, pinaalalahanan sila ni Lagan na ngayon na ang araw na itinakda ng 2 archdemon. Ipinakita ni Lagan sa kanila ang lahat ng lokasyon ng paglitaw ng mga halimaw sa nakalipas na panahon, at napansin nilang tila nagsimula na ang handaan na binanggit ng 2 archdemon bago pa nila ito namalayan. Hindi pa rin nila alam kung ano ang pinagmulan ng mga demonyong ito, kung galing ba sila sa ibang dimensyon o sa mundong ito. Kung sa mundong ito nga, dapat ay may koneksyon sila sa lugar na ito. Biglang lumitaw ang 2 archdemon at naupo sa katabing mesa, kumakain ng mahinahon, at sinabing huwag silang gagawa ng anuman hanggat hindi sila tapos kumain. Hindi raw sila naparito para makipag-away at iginagalang nila ang mga patakaran ng handaan. Una, ipapaliwanag nila ang handaan. Ito ay isang napakalaking spell na ginawa ng isang tao, at ang kanilang misyon ay patayin ang lumikha ng spell o ang nag-imbita sa kanila sa mundong ito. Ang mga detalye ng handaan ay kailangan nilang alamin mismo. Pinaalalahanan din nila si Gus na ingatan ang kanyang singsing at saka sila nawala.
Agad na umalis si Lagan upang harapin ang bagong lumitaw na halimaw habang tinawagan naman ni Vino si Gus at sinabing may bagong impormasyon na ito. Nalaman ni Vino ang lokasyon ng Hammer of Light ngunit patay na ang arm dealer. Pagdating nila sa harap ng pinagtataguan, gumamit si Gina ng magic upang tiktikan at nang mapagtantong walang tao sa likod ng pinto ay pumasok na siya agad. Sa loob, nakita nila ang Tenyente Coronel. Nagtaka ito kung bakit hindi sila sumunod sa utos na lumayo sa usaping ito. Sinabi ni Gus na wala siyang obligasyon na sundin sila. Doon nila natagpuan ang bangkay ni Remedies. Nagpakita ang imahe ni Zuolo na nag-iwan lamang ng mensahe. Sinabi niyang sinadya niyang akitin sila rito upang marinig ang huling habilin ni Remedies. Ibinunyag ni Zuolo na ang Hammer of Light at ang pundasyon nito ay itinayo ng imperyo. Ang pag-atake sa nakaraang palitan ay isang pagtatakip lamang sa iskandalo ng imperyo. Akala ni Gina ay ganoon nga, ngunit sinabi ni Gus na hindi naman eksakto dahil kung gusto ng imperyo na patayin ang malupit, wala silang dahilan upang patayin si Remedies. Tinanong ni Zuolo kung alam nila kung bakit tinalikuran ni Remedies ang imperyo at ang Razel Corporation na kanyang itinayo. Tiyak na alam ito ng Special Forces, ngunit dahil hindi alam ni Gus, ipaparinig na lang niya ang huling habilin ni Remedies. Ayon kay Remedies, nakakuha siya ng 2 Jasiki warhead na may kakayahang pag-ugnayin ang 2 mundo, at malapit na itong sumabog, ang target ay ang isla ng Razel Corporation. Nais ni Remedies na itigil na ng imperyo ang pag-export ng Jasiki weapons. Sa mensahe, puno ng puot at pagnanais na mamatay ang lahat ang mga mata ni Remedies. Ang dahilan kung bakit naging ganito si Remedies ay dahil nasaksihan niya ang pagpatay ng malupit kay Nausea, ang kanyang minamahal. Ginamit ni Remedies ang alamat ni Zuolo upang maghayganti sa korporasyong nagpahirap kay Nausea. Noon lang naalala ni Gus na si Vina ay nasa islang yon. Sinubukan niyang tawagan si Vina ngunit walang sumasagot. Alam ni Gina na ang lahat ng tao sa isla ay hostage na ngayon, kung may aalis man ay sisabog agad ang 2 warhead. Labis na negatibo si Gus at sinabing kamatayan lamang ang naidudulot niya sa mga taong malapit sa kanya. Alam ni Gina na hindi siya magaling magsalita, ngunit gusto niyang huminahon si Gus at harapin ang sitwasyon. Pumunta sila sa kumpanya ni Lagan at agad na sinuri ng vice-presidente nito ang warhead at ipinaliwanag ang lawak ng panganib nito. Magbubukas ito ng isang dimensional portal na magpapakawala ng nakal-alasong gas mula sa dimensyong iyon, ang mundo ng mga halimaw. 1 minuto pagkatapos malanghap ang gas, matindi ang sakit na mararamdaman ng tao, pagkatapos ng 2 minuto ay magsisimulang dumyugo ang buong katawan, at ilang segundo lang ay mamamatay na ito ng walang lunas. May saklaw itong 600 metro, at kung sumabog ang 2 warhead sa isla, lahat ng 1,200 katao roon ay mamamatay. Inutusan na ang mga tao malapit sa isla na lumikas, at pinutol na ng alkalde ang lahat ng komunikasyon sa isla at pinabayaan na lamang sila. Ayon kay Ai, dapat nilang hanapin ang warhead bago ito ilunsad. Kahit hindi nila alam ang lokasyon, gusto pa rin ni Lagan na kumilos. 2 oras na lang at sisabog na ang warhead. Nag-obserba sina Gus at Gina sa sitwasyon at nakita nilang lumilikas pa rin ang mga tao. Biglang nagkaroon ng signal si Gus at nakausap niya si Vina. Labis siyang natuwa at humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari kagabi. Pagkatapos ay hinanap niya si Gina at tinanong kung kaya nitong gamitin ang kanyang kakayahan sa paglipad upang tulungan siyang iligtas si Vina, pumayag naman si Gina. Nagpa siya si Gus na personal na humingi ng tawad kay Vina at yayain itong kumain sa katapusan ng linggo. Bagamat nakakaramdam ng kakaiba si Vina, pumayag naman ito. Nawala ang signal at kailangan ng mag-isip ng mahinahon si Gus mula sa pananaw ni Remedies. Maya-maya ay may naisip siya at pinuntahan ng grupo ni Lagan upang sabihin na si Remedies ang nag-imbita sa 2 archdemon. Ang mga archdemon ay gumawa ng maliliit na halimaw upang pumatay ng tao at mangolekta ng enerhiya para sa 2 warhead, at ang 2 archdemon mismo ang magiging core ng mga warhead. Ngunit hindi lubusang kontrolado ni Remedies ang 2 archdemon, at ang mga ito ay gustong makipaglaban sa kanila para sa sarili nilang kasiyahan, kaya gagamitin nila ito upang iligtas ang sitwasyon. Tiningnan ni Gus ang mga lokasyon ng paglitaw ng mga halimaw, bawat isa ay may kanya-kanyang simbolo ng hayop. At ang chess na nilalaro ni Remedies noon, ang mga pyesa ay pawang hayop, at ang pinakamahalagang pyesa ay ang dragon. Ang bishop ay nakipagkita na kay Remedies noon at alam nitong itinapon na ni Remedies ang kanyang pagkatao upang maging isang dragon. Inalam ni Gus ang final move na ginamit ni Remedies noong siya ay kampyon, at ang posisyong iyon ang pinaniniwalaan niyang lugar kung saan ilulunsad ang warhead, ang clock tower. 1 oras na lang at ilulunsad na ito. Ipinatawag ni Lagan ang lahat ng kanyang tauhan malapit sa clock tower at naghanda para sa offensiba.
Alam niyang haharapin nila ang dalawang archdemon, kaya kung sinong may takot ay maaari nang umatras, ngunit walang umalis dahil itinuturing nilang pamilya ang isa't isa. Pumasok sila sa clock tower at hinarap ang maliliit na halimaw, ang mga pawn sa chessboard. Sinalakay sila ni Jab-Era at napuksa ang karamihan. Sumunod ay lumitaw ang mga knight, hinarang sila ni Ai at napuksa ang isa, at ang isa naman ay agad na tinapos ni Gus. Lumitaw ang mga bishop at hinarang sila ni Lagan, inihagis niya ang isa pa itaas upang putulin ni Gina ang paa nito, at nang bumagsak ito ay agad itong pinatay ni Lagan. Naawa ang bishop kay Remedies, dati raw siyang tinalo nito sa isang laro ng chess, at kung naging pinuno lamang ito ng Razel Corporation ay marami sana siyang mapaglibangan. Habang umaakyat sila, nakasalubong nila ang unang archdemon, si Gelon. Nagpaputok ito ng isang napakalakas na fireball sa kanilang grupo, napigilan nila ito ngunit kung hindi sila kikilos ay magpapaputok pa ito ng marami, kaya sumugod si Gina. Madali itong napigilan ni Gelon at hinayla pababa upang lumaban. Sinundan siya ng grupo at dinala sa arena ni Gelon. Nag-transform si Gelon at nagkaroon ng 4 pang braso. Hindi nagtagal ay naputulan ng braso si Ai, parehong nadaganan sina Gus, Gina, at Lagan ng mga braso nito. May paraan si Gus upang lumaban ngunit hindi ito marangal at wala namang pakialam si Gina dahil ang lakas ni Gelon ay katumbas ng isang Diyos ng digmaan, kung lalaban sila ng patas ay hindi nila kakayanin ang buhay ng 1,200 katao. Humiram si Gus ng mga sigarilyo kay Lagan at sinindihan, saka ipinaputok kay Gelon. Hindi inaasahang nalanghap nito ang lahat ng usok, at nang magpatuloy ang laban ay bigla itong natigilan at nagpakita ng kahinaan, na siyang ginamit ni Lagan upang sirain ang depensa nito at sama-sama nilang sinalakay si Gelon. Malubha ang tama nito at tinanggap na ang pagkatalo, at si Gina na ang tumapos sa kanya bago sila magpatuloy. Nagtaka sila kung ano ang ginawa ni Gus at ipinaliwanag niya na ang katawan ni Gelon ay may katangian ng insekto at ang ilang sangkap sa sigarilyo ay natural na insecticide, binago lang niya ito ng kaunti at pinilit si Gelon na malanghap. Gusto ni Lagan na manatili na lang si Ai para magpagaling kasama si Jab-Era, ngunit gusto pang sumama ni Ai kaya kinailangan siyang patulugin ni Jab-Era. Ang tatlo ay nagpatuloy upang harapin ang huling halimaw na naghihintay sa itaas. Pinatigas nito ang balikat ni Gus at Lagan na parang bato, at nalasan naman ang isang braso ni Gina. Akala ni Gus ay napatay na nila ito ngunit nabuhay itong muli at patuloy na umaatake at nagre-regenerate. Napagtanto ni Gus na ito ay parang ahas na mas lumalakas pagkatapos magbalat. Naisip niyang kailangan nila itong patayin mula sa loob tulad ng ginawa nila kay Gelon, ngunit wala siyang maisip na paraan. Sa mismong pagkakataong yun, bumalik si Gelon sa anyo ng isang salagubang at sinabing siya ay natalo at gusto niyang kainin siya ni Ampera. Agad namang sinakmal ni Ampera si Gelon, at ngayon ang dalawang core ng warhead ay nasa iisang katawan na. Mabilis na nagpaputok si Ampera ng isang warhead paitaas, kaya napilitang saluhin ito ni Lagan ng kanyang lambat. Sinaksak siya ni Ampera mula sa likuran, ngunit bago pa man siya tuluyang mapabagsak ay nagawa ni Gus na sirain ang warhead na iyon. Ngunit may dalawa pang warhead at mabilis na inilunsad ni Ampera ang isa pa. Dinala ni Gina si Gus sa pamamagitan ng paglipad upang habulin ito. Naabutan sila ni Ampera at sinaksak si Gus bago sipin si Gina pababa sa dagat. Naka-recover naman si Gina at nagpatuloy sa paglipad, ngunit sumabog na ang warhead at lumikha ng isang magic circle sa kalangitan. Sinabi ni Ampera na natupad na niya ang kasunduan kay Remedies at tinawag na ang kanyang mga kalahi sa mundong ito. Ngunit naunawaan na ni Gus ang mekanismo ng kakayahan ni Ampera, alam na niyang hindi ito immortal, at nagpaputok siya ng napakalakas na apoy na sumunog sa buong archdemon at sa magic circle sa kalangitan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat dahil naunahan sila ni Zuolo ng 2 hakbang at nilinlang ang 2 archdemon at ang grupo ni Gus. Ang unang warhead ay peke lamang, at ang totoong pangalawang warhead ay saka pa lamang inilunsad. Ngunit may isang tao mula sa kalupaan ang nagpaputok ng kidlat at winasak ang warhead na iyon, iniligtas si Gus. Naubos ang lakas ni Gina at nahulog sila, ngunit pareho silang nakaligtas at nakita ni Gus si Vina na tumakbo palapit at niyakap siya, alam niyang muli na naman itong nagbuwis ng buhay para sa kanya. Nagkaayos na sila ni Vina. Makalipas ang ilang araw, nag-organisa si Vina ng isang kainan upang magkaayos din sina Gus at Gina, ngunit pareho silang nagsabing wala naman silang problema, sadyang ayaw lang nilang maging masyadong close dahil magkasosyo lang sila at hindi magkaibigan. Biglang dumating sina Jab-Era at Ai, at nagulat si Jab-Era nang malamang magkasintahan pala sina Vina at Gus dahil magkakilala pala sila noon. Dumating din si Gian na siyang nag-reattach ng braso ni Ai at kapatid pala ni Jab-Era. Napansin ni Gus na magkamukha nga sila, isa ay may multiple personality disorder, ang isa naman ay mahilig mag-alis ng internal organs ng iba.
Alam ni Gus na kapag maraming Jasiki users ang magkakasama, mataas ang tsansa na may madyugo, kaya nag-alok siya ng laro. Mag-uunahan sila sa pagbilang, kung sino ang makakuha ng 100 ay talo, at maaari silang bumilang ng 1 hanggang 3 numero sa isang pagkakataon. Nanalo si Gus sa unang round, ayon sa kanyang plano dahil inaasahan niyang mas matindi ang parusa sa mga huling rounds. Ngunit hindi niya inaasahan na sabik pala ang lahat na siya ang parusahan ng pinakamalupit. Gusto ni Gia na alisin ang lahat ng internal organs ni Gus, ngunit buti na lang at dumating si Vina at pinigilan sila. Pansamantalang nakaligtas si Gus at nagbabalak ng gumanti. Nagbigay siya ng senadoryas kay Vina para bilangin ito upang siya ang makakuha ng 79. Si Gina ang naparusahan sa round na yon at pinilit siya ni Gus na sabihin ang tungkol sa kanyang nobya. Hindi niya ito natapos dahil sa sobrang hiya ay nahimatay siya. Nagpatuloy ang laro at si Gian ang natalo sa ikatlong round, pinalo naman siya ni Gus. Si Vina naman ang sumunod na natalo, pinaglaruan siya ni Jab Era na magayos na parang bake. Lalong tumindi ang mga parusa habang nagpapatuloy ang laro. Sa huling round, mukhang lasing na si Vina at naisip ni Ai na tama na, ngunit pinagsabihan siya ni Gus at Gina na manahimik. Si Jabera ang tuluyang natalo at pinilit na magbihis bilang isang magical girl sa harap ng maraming tao na ikinahiya niya ng labis. Ngunit hindi siya pinatawad ni Vina sa ginawa nito sa kanya. Nang umalis na ang lahat, bumalik sa usapan sina Gina at Gus tungkol sa kung ano pa ang gusto ng Special Forces sa kanila. Sumakay sila sa sasakyan ng Tenyente Coronel at nakilala ang Reyna. Alam niyang may kinalaman ito sa lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit nahanap ni Vino ang arm dealer at ang himpilan ng Hammer of Light ay dahil sa impormasyong ipinakalat ng Reyna. At nang hindi na kailangan ng arm dealer, siya rin ang pumatay dito at sinisi sa Hammer of Light. Naunawaan na ng Reyna kung bakit interesado ang Bishop kay Gus. Nais din niyang malaman kung bakit lihim na gusto ng imperyo na patayin si Remedies at kung bakit napuot ito sa kanyang sariling korporasyon at sa imperyo. Hindi nagtagal at napagtanto ni Gus at Gina na ang imperyo ang tumulong sa malupit na gumawa ng ganito kay Remedies. Diretsahang sinabi ng Reyna na ito ay dahil gusto nilang makuha ang mineral sa ilalim ng Republika para sa paggawa ng Jasiki. Pinili niyang makipagtulungan sa malupit dahil ang Hammer of Light ay ayaw magbahagi ng yaman. Kapag nagkaroon ng demokrasya, ang yaman ng republika ay mapupunta sa kanila, at ang Reyna ay ayaw ng isang demokratikong republika, gusto niya ng monarkiya upang madaling makontrol. Ang dahilan kung bakit gusto niyang patayin si Remedies noong siya ay hostage pa ay upang hindi siya talikuran ng Razel Corporation. Ang desisyong ito ay galing mismo sa bishop, at ang taong binantayan nila noong una ay ang Reyna na nagkukunwaring bishop. Noon lang napagtanto ni Gus na ang buong maharlikang pamilya ng imperyo ay mga dragon humanoid. Ang dahilan kung bakit nila ibinahagi ang lahat ng sikretong ito kina Gus at Gina ay upang makita ang reaksyon ng isang taong nakaligtas sa kanilang pakana. Pagkatapos ay dumalo ang Reyna sa koronasyon ng malupit sa republika, kasama ang bishop. Sa seremonya, may 2 batang babae na nag-alay ng bulaklak sa malupit, ngunit ito ay bomba na sumabog. Nakaligtas ang malupit dahil sa kanyang proteksyon, ngunit hindi inaasahang sumabog ang dimensional warhead sa gitna ng seremonya. Lumitaw si Zuolo sa tabi ni Gus at Gina at sinabing ang laban sa Clock Tower at ang 3 warhead ay isang panlilinlang lamang upang mailipat niya ang armas sa republika. Nagtagumpay siyang paniwalaan sila na ang lungsod na ito ang chessboard, at sa gayon ay nalinlang niya ang lahat. Masyadong mataas ang ginawang hakbang ni Zuolo kaya hindi nila matukoy kung sa imperyo o sa republika gagamitin ang warhead. At ngayong patay na ang malupit at ang kanyang mga taga-suporta, ang bagong mamamayan ng republika ang siyang babangon. Alam ni Gus na si Zuolo ay si Remedies, ngunit sinabi nito na si Remedies ay isang lumang pagkatao na kanyang inilibing na. Ang bangkay na nakita nila sa pinagtataguan ay ang dating pinuno ng Hammer of Light na kanyang pinatalsik. Para kay Gus, maraming inosenteng tao ang pinatay ni Zuolo upang ipatawag ang mga halimaw, kaya hindi ito naiiba sa isang malupit. Ngunit ayon kay Zuolo, ang mga tao sa imperyo ay may pananagutan din sa paghihirap ng mga tao sa republika, at hinamon niya si Gus na humanap ng mas mabuting paraan upang palayain ang mga ito. May paraan ba upang burahin ang impyernong kanyang nasaksihan? Kung ang kanyang mga aksyon ay lilikha ng panibagong malupit, lalabanan niya rin ang mga iyon. Alam ni Gina na walang saysay na salakayin ito ngayon dahil sa napakalakas nitong proteksyon. Sinabi niya na niloloko lang ni Zuolo ang sarili na ang kanyang ginagawa ay pagpapataw ng kanyang kagustuhan sa iba, ngunit wala itong pakialam dahil iyon ang kanyang piniling landas. Wala silang magawa kundi batikyusan ito, kaya hindi na ito nag-abala pa. Biglang may naamoy si Gus na pabango at narinig ang isang pamilyar na boses, at naisip niya na ang bumaril ng kidlat upang iligtas ang isla ay maaaring si Kilo, ngunit hindi niya ito sinabi kay Gina.
Bumalik tayo sa panahon na si Gus ay may malalaking pangarap noong siya ay bagong sali pa lamang sa grupo ng mga mangangaso. Noong panahong iyon, kumpleto pa sila sa 5 miyembro at itinuturing ni Gina si Gus bilang pabigat at hindi ito gusto. Lagi niyang pinapuna si Gus sa laban at sinasabing ito ay walang silbi. Tuwing susugurin ni Gina si Gus, si Kilo ang laging humaharang. Ayon kay Gina, dapat daw alisin ang mga walang kwenta, ngunit sinabi ni Kilo na ang pagtanggal ng miyembro ay desisyon ng kanilang direktor, at kung wala ito, siya ang may karapatan bilang bise-direktor. Bagamat tumigil si Gina, pinarusahan din ni Kilo si Gus dahil sa kanyang kayabangan na nagdulot ng paghihirap sa mga tao. Inakala ni Gus na hindi sila magkakasundo ni Gina, ngunit pinayuhan siya ni Kilo na ibaba ang kanyang pride at makipagtulungan sa kanyang mga kasama. Sinubukan ni Gus na magpakalungkot upang maawa sa kanya si Kilo dahil alam niyang ito ay isang napakatuwid na tao, ngunit hindi ito gumana dahil ayaw daw ni Kilo sa mga lalaking mas mahina sa kanya at nagpapakita lamang ng kahinaan upang maawa ang babae. May bagong trabaho silang natanggap dahil ang direktor at isa pang miyembro ay nasa ibang lugar at si Gina ay naiinis pa rin kay Gus, napilitan silang magsama. Ang target nila ay isang lalaking gumagamit ng jasiki na nagnakaw sa isang alahas at pumatay ng 2 gwardya. Nahuli na ito ng grupo ni Lagan ngunit nakatakas bago ito mahatulon. Dahil umutang ito sa isang piyansahan at tumakas, inupahan ng piyansahan ang grupo ni Gus upang hulihin ito. Nalaman nila ang pinagtataguan nito at mabilis na pinuntahan. Gusto sana ni Kilo na siya na lang ang humarap dito habang si Gus ay nasa likod para suportahan, ngunit nang tawagin niya ito ay may narinig si Gus na paghampas ng pinto kaya pumasok na siya agad dahil sa takot na makatakas ito. Ngunit naghihintay pala ito sa loob at bigla siyang sinugod, kaya hinayla siya ni Kilo palayo. Tumakas ang lalaki at malubhang nasugatan si Gus na nawala ng malay. Hindi nagtagal ay nagising si Gus at nakita niyang inalagaan siya ni Kilo. Tinanong niya kung bakit ito nagbuwis ng buhay para sa kanya gayong siya naman ang may kasalanan, at kung siya ay namatay ay siya ang dapat managot. Sa huli, sinabi niya na mas mataas ang antas ni Kilo kaya mas mahalaga ang buhay nito kumpara sa kanya. Ngunit ayon kay Kilo, ang pagliligtas sa kasama ay ang katotohanan ng kanilang grupo at ang kanyang personal na prinsipyo. Siya rin daw ay dating mahina tulad ni Gus at natuto lamang sa paglipas ng panahon, kaya naniniwala siyang darating din ang araw na gagaling din si Gus. Ipinatawag niya si Gina upang tumulong sa kanilang misyon. Ipinaliwanag ni Kilo ang kanyang paninindigan, siya ay isang taong makatarungan at ayaw ng walang saysay na patayan, kung ang kalaban ay handang magbago, bibigyan niya ito ng pagkakataon. Bahagyang naantig si Gus sa kanyang mga sinabi. Dumating si Gina at nainis nang makitang buhay pa si Gus. Sumakay silang tatlo sa sasakyan at nang magmaneho si Kilo ay lumabas ang kanyang ibang pagkatao bilang isang baliw na speed demon. Nagtaka si Gus kung bakit hindi siya binalaan ni Gina. Tinanong niya kung paano nila mahahanap ang lalaki at sinabi ni Kilo na wala na itong ibang mapupuntahan kundi ang umalis ng bansa at ang tanging paraan ay ang kumuha ng pekeng pasaporte, kaya magse-set up sila ng bitag. At tulad nga ng inaasahan, nahulog ito sa bitag. Nang malamang naloko ito, lumaban ito ng husto. Nakipaglaban ito kay Gina, at muling sumingit si Gus kaya napawrong si Gina. Tinangay sila ni Gus at Kilo, at nasugatan si Gina. Tinutukan nito si Kilo, ngunit nagamit ni Gus ang pagkakataon upang makagawa si Kilo ng butas para maparalisa ito gamit ng kuryente at mahuli. Gusto itong patayin ni Gina dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Kilo gaya ng dati, at nasugatan pa siya sa pagpigil kay Gina, kaya napilitan itong gamutin siya bilang kabayaran. Umaasa si Gina na makakalaban niya ng patas si Kilo balang araw. Hindi nagtagal ay bumalik ang kanilang direktor at nagpa-picture silang lahat bilang paggunita sa pagsali ni Gus sa grupo. Ngayon, tinitingnan ni Gus ang larawang iyon at inutusan si Gina na tumulong sa paglilinis ng opisina. Nag-alok si Gina na gumawa ng cabinet para sa mga dokumento ni Gus, ngunit hindi ito kailangan ni Gus. Nagtalo na naman sila at doon nila nabalitaan na si Zuolo ay patay na. Matapos mamatay ang malupit, nagpadala ang imperyo ng mga sundalo upang wasakin ang organisasyon ni Zuolo na nagdulot ng panibagong digmaang sibil sa republika at sa gayon ay nakapagbenta pa sila ng mas maraming armas. Ang kaguluhan ay nagpatuloy at humantong sa pagkalansag at pagbagsak ng Hammer of Light hanggang sa si Zuolo mismo ay pinaslang. Dumating si Vina upang isama sina Gus at Gina sa handaan para sa paglabas ng ospital ni Lagan. Napagtanto ni Gus na ang gininto ang panahon ay lumipas na at hindi na ito babalik. Ngunit kahit papaano, nasa tabi niya ngayon ang kanyang tunay na minamahal at ang kanyang pinahahalagahang kasama. Sa ilalim ng langit na ito ay ang mundong kinamumuhian at minamahal niya, ngunit nasa kanya na ang lahat ng kanyang kailangan at dito nagtatapos ang kwento.